Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live. Magandang gabi, Luzon, Visayas, at saka Mindanao, buong Pilipinas, ang pagbabalik ng ating programang sa Margo TV Philippines, Citizen Crime Watch, Bantay Kalusugan. Mga kababayan, ang inyong lingkod, ang inyong prinsiping manggagamot, Prince Tumawis, isang membro ng CCW, at bumabalik naman ang ating programang pinagsasabikan, makabuluhang programa, at pinasasabikan ng ating mga kababayan. Ang tatalakayin natin ay ang mapatungkol sa lahat ng paksa, mapatungkol sa kalusugan ng ating bansa, political man o kahit saan o kahit anong pwedeng pag-usapan, basta ang kalusugan ang ating paksa ngayon. Okay? So, sa ngayon mga kababayan, mag-ano muna ako, ano ko muna to, itong ano natin, no? Tawag rito. Itong sa Facebook natin, i-share muna natin, no, bago natin umpisahan ang ating mga topics ngayon, no? Yan, mukhang na-miss nyo ang ating kababayan, kinukumusta po namin, binabati namin ang magandang gabi ang lahat ng ating miyembro ng Citizen Crime Watch, Luzon, Visayas, Mindanao, ang bawat miyembro namin, umpisa sa ating National President na si Diego Magpantay Jr., ating National Chairman na si Attorney Ferdy Topacio, ang ating mga BOT members, no? Ang Vice President for Luzon, Vice President for Visayas, Vice President for Mindanao. Nandiyan ang aking VP Mindanao na aking brother na si King Tumawis, no? Ang lahat ng buong bawat regional director ng CCW, binabati po namin, no? At saka pati ito sa ating mga provincial chairman ng bawat probinsya ng chapter ng CCW ay binabati din namin, no? Ng magandang gabi. Ang mga municipal chairman, no? Binabati din po namin, no? Na kayo ang lalong-lalo na sa mga laylaying lugar, kayo po ang parating nasa frontline sa ating mga voluntaryong humanitarian service sa ating mga kababayan, no? Ang mga membro, no, ng bawat municipal chapter at saka city chapter, no, ng aming CCW, no, sa Luzon, Visayas, Mindanao, binabati namin po kayo ng magandang gabi. Pinapaalalahanan na po namin na kami po ay may mga membro na huwag pumalito, at saka lalo na yung silang mga meron po kasi mga breakaway group sa aming grupo. Kami po ay 32 years na. Hindi ako nagkakamali, 32 years na, no? So 3 decades, no?
3 dekada ang Citizen Crime Watch, kakapanaw lang, no? Kakapanaw pa lang, no, ng aming founder noong 2021, si Attorney Villegas, no, ang aming founder, no. Talagang sa 3 dekada, no, ay iniwan na ang CCW, kahit na mayroon tayong mga breakaway group, ay nandiyan pa rin. Kaya isa tayo sa di natin maiwan-iwan itong voluntary humanitarian organization, kasi alam natin na ito ay nahubog ng panahon na pagtatag ng mga pagsubok. Kasi ito pong organization ng CCW ay talagang humanitarian, voluntary organization. Wala pong sahod rito. Wala talagang kung may self-interest ang ating mga membro para sa sariling kapakanan, hindi talaga pwede dito sa aming organization. So mga magandang gabi, mga kapatid, sa aming mga tagapagmasid, kasi mga watcher yan, no? Citizen Crime Watch chart, no? Sa bawat chapter ng ating bansa ay kayo po ay binabati namin sa ngalan ng CCW. Okay? Mga kababayan, pahapyaw lang po, no? Binabati rin namin ang lahat ng ating mga kababayan dyan sa bawat sulok ng Pilipinas, sa kanilang mga tahanan, sa mga gabi ngayon na mapayapang gabi. Sa tingin ko ay wala namang bagyo ngayon. May mga paulan-ulan dyan sa mga ibang parte ng ating mga probinsya, no? Kasi pumasok na ang beer months, no? Mga tag-ulan na. Pero okay na rin kasi wala pa naman tayong bagyo, no? So habang nandiyan tayo sa ating mga pagkainan na naghahaponan, ay alam ko maraming nakikinig sa atin dyan sa radyo, television, at saka dito sa live sa ating Facebook, no? Mga kababayan, ako po ay, kung napapansin nyo ko, wala pa ako sa istasyon namin dyan sa Quezon City, ang aming Margo TV Philippines. Wala din po ako sa aking facilities, sa health facility. Nandito po ako sa Iloilo ngayon. Nasa hotel na po ako. Nandito kami sa Iloilo City, dito sa joint first semester 2023 management review of the field implementation and coordination team for Visayas and Mindanao, no? Gusto ko rin bigyan ng pagdasal natin ng kalusugan ng ating kasamahan sa Department of Health, si Undersecretary Casculan, no? Siya po ay nasa ospital, no? Sana ay may himala ang Diyos, ang may kapal, na maka-recover siya, no? So siya dapat ang Undersecretary natin sa Visayas. Ngayon po ang nag-lead po sa amin, no, dito sa aming management review ng FICT. Both Visayas and Mindanao ay ang ating kapatid na masigasig, na matagal na sa kagawaran ng kalusugan. Siya ito sa mga tinitingala nating mga leaders sa health leaders, ang ating butihing Undersecretary Dr. Abdullah Dumama Jr. So siya po ang nag-lead sa amin. Lahat po ng ospital, lahat ng health facilities, rehabilitation, government rehabilitation, lahat yan ng mga national health facilities, Bureau of Quarantine, nandito po kami. Visayas and Mindanao lang, no? Kasi ang Luzon ay separate. So nandito kami sa Iloilo para yung regular
na management review po namin. So bigyan ko po kayo ng papyo lang na ano bang nangyari sa amin dito sa Gaura ng Kalusugan. Based on sa akin na obserbahan, no? Kasi 3 araw kami rito, no? Kami po ay i-review, no? So far, siyempre ang ating 8-point agenda ng 8-point action agenda ng ating bagong kalihim na Secretary Ted Herbosa ay talagang ina-align namin sa lahat ng aming mga dito sa DOH, aming mga programa, no? Saka sa mandato ng aming trabaho, no? Ang mga ospital, mga rehab. Napansin ko po, no, ibabalita ko sa inyo na may ako po ay 17 years na po sa DOH mula nung naging doktor tayo, no? Kung hindi tayo napunta siguro sa DOH, baka nasa bundok na ako, no? So malaki ang pagbabago na talagang nakikita ko. Unang-una, nakita natin doon ang may pakpak, ang ospital ng West, marami. Yung mga nagbigay doon ng presentation, no, ng mga performances, no. Ang West Visayas, yung Vicente Soto Medical Center pala, no. Ang ganda. Nakita natin ang laki ng pagbabago ng ating mga health facilities dito sa Pilipinas, no. Yung improvement, no, malayong-malayo nung 10 years ago, no, even 5 years ago, no. So lumaki ang ating mga ospital. So yun yung mga best practices, no. Natuwa ko kasi ang May Pakpak Medical Center ay talagang malaking pagbabago, no. Nag-improve, no. Talagang ang alam ko pati yung mga taga-Iligan, taga Misamis Oriental umaakyat diyan sa Marawi, no, kasi gumanda ang serbisyo ng May Pakpak Medical Center. Bukod dyan sa mga facilities, dumami ang ating mga espesyalista. Sana ipagpatuloy nyo po yan. Ganon din sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Dami talagang best practices. Dami nilang award, no? Even international, no? So, yan. Dapat malaman ng ating mga kababayan, no? Good evening po. Pa-shoot out sa CCW. Sino yun? Anong pangalan yun? Si Evelyn. Evelyn ba yun? Hindi ko nakita. Nagpapa-shoot out ang ating kapatid. Si Ina De Villa. Good evening po. Pa-shoot out po CCW Batangas City Chapter. Ayan. Magandang gabi sa inyo. Sa CCW Batangas City. Magandang gabi po. Shoot out po sa Balanga Chapter CCW. Kay Vic Laureano Langgaman. Ayan, no, ma'am. At yung mga kapatid dyan na CCW sa Balanga Chapter. Magandang gabi dyan sa watching from CCW Iloilo Head Office. Si Reinhard Cabalonga. Meron. Nandito ako ngayon sa Iloilo. Meron tayong mga kasamahan pala rito sa Iloilo, no? Ayan, no? Meron akong mga kamembro dyan. Nandito po ako sa inyong lugar, sa Iloilo City, no? Nandito po ang Department of Health. Ayan, na-monitor tayo ng ating mga kapatid na CCW. Itong maganda sa CCW, kahit saan tayo mapunta, no, ay may mga membro tayo. More than 1 million tayo. Yun lang ang alam ko, no. Sana sa susunod na tumakbo na tayo sa party list, no. Well, anyway, yun, no, marami nagpapa-shoot out, no. And then she asked me, do I look alright? Mga magandang balita rin, good news, kasi magandang performance ng mga bawat ospital, bawat rehabilitation center, bawat health facility na national health facility, may mga performances, no, according dun sa OPCR, no, yung office performance ratings namin po, yung mga ang disbursement, no,
yung budget utilization rate, talagang nakikita natin, no? Pati yung mga CHDs, nakalimutan ko, yung mga regional director ng mga Center for Health Development, no? Nandito po sila, Visayas and Mindanao lang po. Nandito po kami sa Iloilo. Mga kababayan, ganun din, sana good news rin yung inaprobahan na ng DBM yung NEP namin na kasama doon sa budget, no? Kasama sa NEP. Sana ipirmahan na po ng ating Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang aming mga budget doon sa aming mga medical equipments, no? Capital outlay po 'yun, no, nakasama sa NEP na inahabol po. Nang sa ganon ay perma lang ng ating Pangulo, ang kulang ay pag napirma na po ay as soon as possible ay makapag procurement process na po kami, no? Kasi hindi pwedeng umabot kami ng December 31 na hindi namin na-procure yun. I mean, na-award pala. No? Importante ma-award namin, no? Through biddings, no? Sa mga bids. So, ilang milyon din yun na pambili ng mga medical equipments, no? Ng aming mga facilities, hospitals, lalo-lalo na mga TRCs kasi mas marami po kami TRC nandun. So, ihahabol po yun. No, especially ngayon October is election ban, no? By November 1 sana meron na yan, no? Actually itong October sana lumabas na ng pirmahan para makapag procurement process na kami, bidding short award, no? Kasi mahirap pag inabot kami ng December 31, baka hindi na po tayo umabot sa ating cut off, no? Hindi babalik yun sa kaban ng bayan, no? So hindi natin magagamit, no? So ano pa yan, no? Di na ma-retrieve. So sana, no, nananawagan po kami sa aming Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., no? Sana po ay pirmahan nyo na po yung mga natitirang medical equipments ng mga health facilities, lalo na ang mga TRCs. Marami po sa TRCs, meron din sa mga ospital, no? Kasi mahalaga po yan para mag-improve ang serbisyo ng mga TRC sa ating bansa. Okay. You look wonderful tonight. Anyway, job well done ng lahat ng mga CHDs, regional director natin, no? Yung iba represented by their ARD at sa ating mga chief of hospital and medical center chief, no? Yan, nag-present ng isa namin kasama sa TRC Cebu, no? Si Dr. Peralta, no? Ayun na yung credited na ISO ang kanyang health facilities. Ayan, magandang gabi po, sir. Pa-shoot out po si CCW Candelaria Chapter, Lilibet Olikino Papina. Salamat po, ma'am Lilibet. Yan, no? Dami nating mga kasama dyan sa iba't ibang sulok ng ating bansa, no? Mga CCW members, no? Okay, so yun po, job well done. Nagpupugay kami sa leadership ng aming Undersecretary FICT Mindanao, OIC rin siya ng FICT Visayas, Undersecretary Abdullah B. Dumama Jr. Sir, boss, kayo po ay talagang malaking parte, no? Sa inyong experience ay talagang kami po ay Visayas Mindanao ay lahat ng mga national health facilities ay nalilid mo kami sa tama. At of course, ang ating kalihim na Secretary Ted Herbosa, magandang saludo rin kami, no? Sana ay ma-confirm na siya, no? Kasi na-bypass po, no? Ako po ay full support ako diyan, no? Sa ating mga kakilalang mga politician, lalo na diyan sa mga Commission of Appointment, confirmation para sa confirmation, no? Sa Committee on Confirmation, no? CA, no?
Sana ay ito po si Secretary Herbosa ay patagal na rin sa DOH. Nung siya po ay undersecretary nung previous administration pa, during the Pinoy administration ay talagang ano yan, no? Nasaksiyan ko pa ano, kung gaano kasipag yan. No? Okay, mga kaibigan, mga kapatid, mga kasangga, mga kababayan. And everyone turns to see this beautiful lady. Dahil nga po, kailangan na ibahagi ko po sa inyo, no, ang 8-point action agenda ng ating bagong kalihim ng kalusugan, ang gawaran ng kalusugan na si Secretary Ted Herbosa, na isa rin ako. Though tayo po ay CCW, yung lingid sa kaalaman ng ating mga kababayan, ako po ay isang head din ng isang National Health Facility na rehabilitation center, no, diyan sa Mindanao. So kailangan na idulon natin to, ibahagi natin to para malaman niyo po ang 8-point action agenda na ako po ay kami po lahat ay mandato na ito ay naka-align dito sa 8-point action agenda sa lahat ng aming mga programa sa aming kinasasakupan na pasilidad. Ito po, maganda po ito. Talagang sinusuportahan natin to. Ang unang-una po ay yung bawat Pilipino ramdam ang kalusugan. Mga kababayan, yung unang-una na bawat Pilipino ay ramdam ay kalusugan, ay ibig sabihin po ito po yung universal healthcare, no? So ito po yung napaka challenging, no, sa part ng Department of Health. Kasi ang ibig sabihin, bawat Pilipino ramdam ang serbisyo ng kalusugan, no? Ibig sabihin, health for all. Kailangan mapalaganap natin ang serbisyo ng kalusugan, no? Na kung ang aspeto ay yung kakayahan ng isang kababayan nating Pilipino ay halimbawa walang kakayahan, walang pera, indigent, ay dapat pagserbisyohan yan, no? Kaya ma-challenging po ito. Unang-una, yung mga healthcare workers ba ay kaya, no? Kasi hindi pwede sa gobyerno lang yan, pati sa mga private sector na healthcare workers o kaya health facilities, mga private health facilities, yan, merong silang participation dyan, no? Pangalawa, itong pinakamalaking challenge, no, yung pondo ng gobyerno. Kaya ba natin, no, lagyan ng pondo na ilibre lahat ng health services sa ating mga kababayan, no? May pera man wala, ito yun eh. Mahirap talaga, no? Na may pondo ba, baka mamaya maubusan tayo ng pondo, no? At makompromiso ang ating ekonomiya, no? Kaya ito yung mga malalaking tinatahak na pagsubok, no, sa pag-implemento ng universal healthcare. Hindi po biro ito, no? Pero yun nga lang po, siyempre nandiyan pa rin, ipagpapatuloy natin itong bawat Pilipino ramdam ang kalusugan sa lahat ng aspeto na ang suliranin ay kalusugan, ay dapat ang kagawaran ng kalusugan ay nangunguna rito, no, pinaprioridad, no? Kaya dapat lang lahat ng line of agencies at kalusugan ang nasasangkot, no? Halimbawa, yung nakaraan na pandemya natin sa COVID, yung mga line of agencies ay talagang participate sa atin, no?
Okay? So ito kaya ang pinakauna nga, no, bawat Pilipino ramdam ang kalusugan kasi very challenging. Kailangan walang imposible naman kung walang pagkakamali o walang pagkukulang, no? Sa dami natin 110 million ang problema sa panganganak, problema sa mga iba't ibang sakit, sa mga infectious, sa mga ibang-ibang sakit na alam mo yun, no? Mahirap i-manage, 110 Filipinos. No? Iba pa, geographically pa. Mga isla pa tayo archipelagos. No? So, yan, maraming aspeto po dyan, yung universal healthcare. Sana'y mag-successful po tayo. So, parati nating isipin na ito sana ay kayanin ng ating mga manpower, both private sector, ang government sector, ng mga healthcare workers, kayanin ng ating ekonomiya, ang pondo. No? Pangatlo, kayanin ng ating mga quality facilities, no? Which is doon po pupunta sa pangalawang point action agenda, yung ligtas, di kalidad at makapagkalingang serbisyo, safe, quality, no, na health services. Ito po ay naumpisan na yun din ang statement ng ating Pangulo, yung State of the Nation niya, sura niya, na gagawin niya na yung mga specialty, ito nabanggit ko na to even 4 years ago sa isang broadcasting ko no, na magkaroon ng mga specialty health centers. Hindi po natin sinasabi doon ay isang lung center sa Mindanao, isang heart center sa Mindanao. Hindi po, yung po ay ilalagay sa bawat national health facilities or tertiary hospital ng government, sa bawat region ay lalagyan ng mga heart center na isang section doon, tulad sa may pakpak, nakaka-opera na sila ng cardiac, yung bypass po sa puso. Diyan siyempre ang PMC malaki na yan, no? Talagang sila ang unang-una sa Mindanao na pinaka-kompleto na specialty, multi-specialty health facilities. Yan, no? Na nakuha ko kanina kay Dr. Trinidad yung kanyang ang Adela Serra Medical Center, no, ay sa kanya yung mental ward. So lalagyan siya ng mental ward, no. Yun din sana yung pangarap natin na magkaroon tayo ng mental institution, no. So ngayon ko lang nalaman na mayroon talagang plano na tama-tama ilalagay natin sa mga tertiary hospital, mental institution, no. I mean mental section doon sa isang sa Adela Serra. Lalagyan din ng mga ortho, no, center, mga multi-specialty ba, no? Dito rin sa Caraga Regional, doon ang mga, kasi bawat specialty health centers section sa bawat tertiary hospital, hindi lang mailalagay mo doon kahit kumpletuhin mo yan ng equipment. Kailangan lagyan mo ng mga spesyalistang mga doktor sa puso, cardiologist, neurosurgeon, yung sa ulo, brain, no? Nag-opera sa ulo, no? So yan, sana maintindihan nyo kasi ina-explain ko po sa layman term, sa karaniwang pagkaintindi nyo po. So yan, no? Kailangan ligtas. Bibigyan tayo ng ang kagawaran ng kalusugan sa pangalawang 8-point agenda nila namin, no, isa akong Department of Health, kawanin ng kagawaran ng kalusugan, ligtas, di kalidad at makapagkalingang serbisyo. Yan, no. So ngayon nakikita na natin po na sa bawat dyan sa Vicente Soto, almost lahat ng specialty health centers ay nandyan sa Vicente Soto Memorial Medical Center, no? So ortho, pediatric, pati yung geriatrics, no? Yan, geriatric wards ilalagay, no? So mas madali po yan. Hindi yung gagawa ka ng isang ospital ng katulad ng Philippine Heart Center. So bawat region, no? Luzon, Visayas, Mindanao, lalo na dito sa Mindanao,
at saka mga liblib na lugar sa Visayas, yan, dyan natin ilalagay. Yung General Hospital, gagawin nating improve natin hanggang maging tertiary hospital na kompleto, pati sa mga training ng ating mga espesyalistang doktor. And then she asked me, do you feel alright? And I said, yeah. Ang pangatlo po ay teknolohiya para sa mabilis na serbisyo ng pangkalusugan. Yan, mga andyan na papasok ang infrastructures, mga technology, mga advanced technology na mga equipments, no? Hindi lang po yan sa public health, dapat merong mga virtual dyan, no? Na mga kagamitan na mga IT na yung mga computer based, kasi mas mabilis ang ating serbisyo pag nandito tayo sa advanced technology. So kailangan updated tayo, no? So ang ating hindi lang sa mga ospital kundi dito sa ating mga health centers, mga provincial health offices, kasi kailangan din dyan yung mga DOH programs, no, na mas lalong mabilis ang serbisyo pag ginamit natin ng advanced technology, yung mga IT. Kaya nga may isang bureau sa central office ng DOH na sa KIMITS, Knowledge and Management IT, no? Ibig sabihin lahat ng IT, no? Nakaseparate po yan, may isang director po dyan, Director 4. I think may isang ASIC din dyan, Assistant Secretary, no? Dyan sa KIMITS Bureau, no? Kasi para hindi tayo napapag-iwanan at saka mas mabilis ang ating serbisyo, no? Pag sumasabay tayo sa panahon, no? So, siyempre, ang nakikita natin rito, dapat lagyan ng pondo, no? Kasi ito, kung walang pondo, nakadepende ito sa pondo, funds. So kailangan, no, ilagay natin, bigyan natin ng priority. So pangatlo po yan, no? Ang pang-apat na 8-point action agenda ng ating kasalukuyang kalihim na Secretary Ted Herbosa sa kanyang pamumuno ay handa sa krisis. Dapat yung preparedness, no? Halimbawa, mga krisis natin, yung mga lindol, natural calamities, tayo ay dinadaanan ng bagyo, no? Daanan tayo ng bagyo. Marami rin ding volcano sa atin. May bulkang Mayon, may bulkang Taal, may bulkang Pinatubo. Marami pa yan. May mga active tayong volcanoes, mga earthquakes. Lahat ng sakuna, no? Dapat may preparedness tayo. Kasi nandiyan dyan ang DOH naman nangunguna dyan, no? Tandaan natin yung Yolanda, dinaanan tayo, no? So, napakalaking part ang DOH dyan, ang Kagawaran ng Kalusugan. So, papaano maging handa? Bukod sa equipment ulit, lalagyan ng pondo yan, kailangan matrain ang ating mga health workers, ating mga health facilities, para ready po tayo sa mga sakuna. Siyempre, ang mga line of agencies, dapat meron ng ano yan, no? Mga coordination na collaboration, no? Though meron tayong mga disasters risk na mga dyan sa may provincial level, no? May mga disasters risk, pero ang DOH pa rin through expertise, no? Through by urgent needs, tayo sa Department of Health, ang mga health providers natin, tayong mga healthcare workers talaga ang nangunguna dyan. Giyera, yung kasama yan sa krisis, no? Ang giyera, no? So marami, lalo na itong China, no? Na hindi natin alam, no? Na sana wag tayong hirap, no? Hirap talaga, no? Siyempre, nandyan din ang US na wala tayong ano hindi natin maiwasan yan. Pag nagkaroon tayo ng giyera, bigla,
no? So sana, no, in our lifetime wala tayong malaki ang gera niyan, no? Kasi between dyan sa ating teritoryo, South China Sea, no, Scarborough, no, pag may nangyaring malaking gera, okay lang yung mga local, no? Tulad ng nangyari sa Marawi Siege, no? Okay lang yun, pag malaking gera, siyempre nandyan ulit ang Department of Health, no? Na mangunguna yan, no? Kasi as far as we know, pagdating sa gera, under Geneva Convention yan, international convention, no? Dapat the hospital, please, including the healthcare workers, are neutral, no? Kami po ay 24/7 ay magseserbisyo, no? Sa pagdating sa gera. Okay, so handa sa krisis ang pang-apat, no? Marami tayong lahat ng klaseng krisis napagdaanan natin. So ang DOH dapat na maging yung preparedness. So panglima po, ang panglima sa ating 8-point action agenda ay bawat Pilipino ay dapat sa pag-iwas sa sakit. Napaka-importante. Yan ang parati kong ina-advocate, no, yung primary health care, yung prevention, no? Primary prevention, yan yung public health, So pag-iwas sa sakit, no? So diyan yung mga, kasi marami tumataas ang HIV natin. Kaya dapat umiwas sa sakit, no? Hindi naman natin na madidetect yan, na alam mo na ito yung HIV, mapupunta siya o hindi. So dapat yung mga drive natin, advocacy, lahat, no? Ang DOH yung nangunguna dyan, yung mga TB na pwede naman magamot, no? Pero meron pa rin, no, na mga cases talagang napapabayaan. Marami, no? Yan ang mga main agenda natin para pag-iwas sa sakit. Yung mga bakuna natin sa ating mga anak, sa mga bata, no, na regular na bakuna yan. Lalo na sa mga laylayan at even dyan sa urban poor ay talagang hindi na na-avail yung mga bakuna. Siyempre, unang-una, ayaw nila, stigma, kulang sila sa kaalaman, informasyon, no? Pangalawa, posibleng kulang ang ating mga kababayan, mga kawani ng gobyerno na mga manpower, no? Kulang Pangatlo, posibleng walang pondo, no? Kaya dapat ang mga LGU, no, hindi parati umaasa sa DOH yan, So dapat gumawa kayo ng mga remedies, no? Ng ating mga local chief executive, no? So hindi kailangan gumastos na malaki, no? Information, education campaign, napaka-importante yan dito sa ating panglimang 8-point action agenda, ang pag-iwas sa sakit. So napaka-importante, malawak po yan, no, na pwede nating i-discuss. Ang pang-anim, ang ginhawa ng isip at damdamin, no? Yan ang mental health, no? Diyan papasok din yung sa rehabilitation, no? Sa ating drug abuse rehabilitation program, no? So mental health, no? Ngayon 22 or 23 na .RC, Drug Abuse Treatment and Rehabilitation Center ng Department of Health, no? All over the country. Yung National Health Facility, di pa natin binabanggit dyan yung mga local, mga LGU na rehabilitation center. At saka of course, marami rin na rehabilitation center sa private sector. So yan, dyan papasok ang ating mismong trabaho, no? As head of TRC, no? Siyempre yung mental health, no? Yung mental institute, yun din ang sinasabi natin na sa mga specialty health facilities, ilalagay ng mga mental wards. Sabi ko nga, nakausap ko, roommate ko rito si Dr. Triminal, no? Pareter sana ito Kaso, pinapa-extend pa siya. So, kahit 10 bed lang daw ng mental health, mental wards, no? So yan, pwede yan, no? Pwede yan sa mga tertiary hospital, no?
Para ang ibig sabihin ng sinasabi natin, ang serbisyo ng ating gobyerno sa amin po sa DOH ay ilalapit natin sa mga probinsya through dyan sa ating mga hospital na mga tertiary. Gagawa tayo dyan ng geriatric wards, mental wards, orthopedic wards, siyempre pediatric, obstetric wards, ng mga training din, Ibig sabihin, may mga residency training para hindi na kailangan na pumunta ang mga taga Mindanao, taga Visayas dyan sa NCR. Ayan, ilalapit natin ang ating serbisyo. Yan po ang pang-anim, Okay. Pang-pito, Pang-pito, mga kababayan, kapakanan at karapatan ng mga health workers, Nung National Health Sector meeting, ako yung nabigyan ng dun sa aming yung commitment pledge, Isa ako doon, Kasama ko si Asek ng DOLE. Siyempre, tama lang na ilagay sa pang-pito na agenda yung kapakanan at saka siyempre karapatan ng health workers. Na ngayon naman ay naibibigay. In fact, yung health emergency allowance, kaya nga na-delay pa yung mga ibang payroll, mga plantilla na payroll nila, sahod nila kasi doon kinuha Meron nga nag-anonymous sa akin Gigi yun Gunggong yun Sinabi na nga kinulang ng cash from DBM kasi doon kinuha yung health emergency allowance. Naibigay. Meron akong host parent, Bukod dun sa every month binibigay, may isang bagsak sa kanya na 70,000 na health emergency allowance yun. Dati COVID o KAIS siyang tawag doon. Ngayon health emergency allowance. Naibigay po, antedated, naibigay, So matotal ang laki ang nakuha nila. Maybe 300, yung pinaka-lowest rank maybe 300 or even 400 naipon Kung bibilangin mo lahat sumatotal So yan, Kasi karapatan yan. Lalo na nung pandemya, mayroon naman na naipasang batas na dapat bigyan ng mga allowances ang ating mga health workers. Okay, kababayan, yan ang pang-pito nating pang-pitong 8-point action agenda ng ating kagawaran ng kalusugan. Ang pang-8, mga kababayan, ayun ang aking mentor na senior na yung paparitay rin, Ayun si Dr. George Trinidad, junior ka rin, The third. The third, ayan, Aragaw nun yan, Diyan, siya po ang ating medical center chief sa Adela Sierra. Kailan lang nalaman ko yung mental ward siya bago siya mag-retire. Lalagyan niya ng mental ward dyan sa Adela Sierra para dito sa Caraga region. Dun sa Caraga region ay yung serbisyo sa mental health. Kasi parami pong may problema sa pag-iisip sa atin sa mga lain-laing lugar. Okay? So, ayan po. Yung pang-8, proteksyon sa anumang pandemya. Yun po yung pang-8, panghuli na 8-point action agenda ng ating kagawaran ng kalusugan. Napagdaanan na natin ang COVID-19 pandemic. May iniwan sa atin. Ang iniwan sa atin yung kaalaman, at saka mga preparasyon. Meron na mga Bureau of Quarantine na nabuo, para sa susunod. Hindi lang yun, meron din tayong mga laboratories, na napagawa. Bukod dun sa yun, dapat magkaroon tayo ng mas maraming expertise, na mga sa Department of Health at even private sector, kasi malaki ang contribution din ng private sector.
may responsibilidad din. Hindi puro sa gobyerno yan. No? So, it's good thing na pinagdaanan natin doon, yon at saka may natutunan tayo. No? Tapos, anytime may darating na naman na pandemya. No? Hindi natin yan. Hindi bago yan. No? Nung araw, yung cholera, no? I think sa World War I niya yata yun, no? Yun. World War I yata, yung cholera. So na-discover din natin, no? May mga gamot ton, yung sa measles, polio, nagkaroon ng bakuna. Kasi kung walang bakuna, ang mga bata, talagang doon sa mga measles, varicella, polio, ngayon na hindi na tayo hindi natin na-enjoy, hindi natin nakikita yung kapakipakinabang na natutunan natin doon. What I'm trying to say, mga kababayan, ay hindi ito bago. Itong pandemya. Talagang in every kada panahon may dumarating na mga ganitong sakuna, ganitong mga sakit. So at least dapat ready na tayo, no? Napaka-importante yung may natutunan na tayo doon, no? Sa lahat ng mga pinagdaanan natin. Mahirap, tulad ng sinasabi ko, mahirap i-manage ang ating bansa. Archipelago po, maraming isla-isla, geographically may disadvantage, no? Pero somehow, pag pandemya, meron ding advantage kasi na-isolate yung kada isla. So, yun din ang posible, no? Pero sa pag-transport ng medicine or sa mga common needs ay mahirap din kasi isla-isla tayo, no? 110 million ang populasyon natin. So, mahirap, no? Kaya kami dito sa Department of Health, no? Bilang kasapi sa kagawaran ng kalusugan, itong 8-point action agenda ay sinutulong natin dyan. Sa tingin ko, walang kulang rito, no? Nandito lahat, hindi ko naman lahat ma-discuss, no? Pwedeng mag-overlap or interrelated. Yan po ang ating 8-point action agenda na pinamumunuan na formulate ng aming bagong kalihim na Secretary Ted Herbosa. Our prayer ay sana ma-confirm na ang ating secretary, no? Yan si Secretary Ted Herbosa. Mga kababayan, meron pa tayong natitirang minuto. Sino po ba? Baka may pwede kayong itanong sa atin. Okay. Mga kababayan, parating pag-ingatan natin, pangalagaan natin ang ating kalusugan. Ang ating kalusugan ay ating kayamanan. Pag bumagsak ang ating kalusugan, pag nanghina ang ating kalusugan, babagsak po lahat. Ang ating hanap buhay, ang ating pag-iisip, ang ating pagtatak sa ating mga suliranin sa buhay, bawat buhay, ay talagang hindi natin masusolusyonan pag ito ay ang kalusugan natin na hindi natin iningatan. At saka gagastos tayo ng malaki, no? Malaki ang gastos natin, no? Malaki ang mawawala sa atin pag hindi natin pinag-ingatan ng ating kalusugan. Kumusta ko lahat ng ating mga membro sa Citizen Crime Watch. Kayo po ay huwag masyadong matapang. Alam ko matatapang tayo. Gamitin parati ang utak.
no? At saka sa atin naman na binabalaan ko ang ating mga ibang membro na hindi sumusunod sa ating mga adikain, sa ating mga misyon, mga ating mga rules, duties, and responsibilities, lalo nung lumalabas sa ating rules, no? Ay itigil nyo na yan unless tatanggalin namin kayo, no? Kasi tulad ng sinabi natin, tayo po ay voluntaryo. Ang Citizen Crime Watch ay humanitarian voluntary organization, hindi po sa sariling kapakanan, no? So binabalaan ko kayo, no, na itigil nyo na yan, kasi hindi po kayo malalaman namin yan, at saka hindi po kayo kasama sa amin, sa aming mga adikain, no? Marami na pong breakaway group na galing sa atin, no? Wala pong di natin kayayaman to, itong CCW. Mga kababayan, gusto ko ipaalam sa inyo na marami po tayong TRC treatment and rehabilitation center. Kayo po ay yung mga kapatid natin, mga mahal natin sa buhay, mga kapitbahay, mga kakilala natin na nalulunod sa droga, ay kayo po ay lumapit sa gobyerno. Magpa-voluntaryo kayo, voluntary admission. No, magpa-admit na po kayo, no? Huwag niyo hintayin na makasuhan pa kayo, nahuli pa kayo, no? Huliin pa kayo dahil gumagamit at kasama yung pangbebenta, no? O kaya yung lugar nyo ay mismo yung lugar nyo ay hinahayaan nyo may gumagamit. Pati kayo, ang tawag doon, drug den, no? Section Republic Act, Section 6 yata yun. No? Yung mismong bahay mo, lugar mo ay ginagawang session, pinagsisessionan ng mga durugista. So kung ako sa inyo, mismo kayo ay kausapin nyo ang inyong mga kakilala na magpa-admit na sa rehabilitation center. Okay? Nandyan po sa Bikutan ang TRC, nandyan sa Nueva Ecija ang may TRC po dyan sa may Isabela, meron po, no? Dyan sa may Bataan, meron po TRC Bataan. Dyan po sa Pututan, dito sa Iloilo, no? Dyan sa Bicol, may TRC sa Tagaytay, sa Las Piñas, may TRC po dyan. Cebu, at saka sa Argao, may TRC po dyan, no? Ano pa ba? Sa La Union, yan, Pangasinan, sa Dagupan, meron TRC dyan. Dyan sa Bauco, wala pa po, hindi pa nabubuksan, pero meron po tayong TRC dyan. Yan, dito sa Visayas, no? Dito naman sa amin, sa Mindanao, ay TRC Agusan del Sur, doon po ako, TRC Caraga, dyan sa Surigao City, dyan sa TRC CDO, sa Cagayan de Oro, meron po tayo dyan. TRC Bukidnon, Malaybalay, TRC Malagos, Davao, TRC Soksargen, dyan sa may Anabel, no? sa Sarangani. Yan, marami po tayong TRC na naipatayo under sa Department of Health. Bukod pa dyan sa mga local na TRC at saka sa private na TRC. Sa amin po, ito sasabihin ko sa inyo, hindi kami parati napupuno. No? So ina-advocate natin ngayon, yan ang pangarap natin, yan ang dream natin, na ang mga lahat ng Pilipino ay mabuksan ang kanilang isipan na tanggapin na ang voluntary admission. No? Kasi nga, ang ating mga kababayan, huwag niyong sisihin yan ng mga person use drug, na mga addict kamo, talagang may addiction sila. Hindi nila makontrol ang sarili nila.
Kung ikaw naman addict, nakikinig sa akin ngayon, naiintindihan kita. Naiintindihan kita. Kasi po yan ay sakit sa utok na pwedeng magamot, pwedeng mawala, pwedeng maging normal ka. Pwede. As long na pumasok ka sa rehabilitation. Kasi may programa po. Hindi po rito gamot ay iinumin na tabletas, capsule, injection, or syrup. Hindi po. No? Papasok, may programa po yan. Didisiplinahin, ibabalik sa inyo yung dignidad, lahat. No? So, para po kayong nag-aaral sa loob ng rehabilitation center. Yan, mga kababayan, no? Kailangan na tulungan natin ang ating mga kababayan na nasangkot sa droga. Huwag nating hintayin na makagawa ng krimen. Huwag nating hintayin na may magawang di ka nais-nais. Mismo tayo, baka tayo magiging biktima. Ganun pa man, pwede rin sila maging biktima o kaya doon sila mapunta sa kulungan, inaabot ng 12 years hanggang life imprisonment o kaya sila po ay madisgrasya ng mga ating mga otoridad. Ganon kalala itong ating addiction na wag nating i-deny yan. Marami po. Aminin natin yan. Sa bawat komunidad, bawat barangay, may addict yan. Tutulungan natin. Pag voluntary admission na po kayo, mga kababayan. Okay? How you broke my heart. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? Oh, Oh, my heart. my heart, my heart. Mga kababayan, inabot tayo ng 1 oras. May natitira pang 2 minuto. Kami po ay magpapaalam ng Citizen Crime Watch, CCW, Bantay Kalusugan. Ang huling mensahe ko po sa inyo, no, ay alam nyo po, ito po ay nakuha kong wisdom. May kausap po ako nung last week. Ito ang huling mensahe ko po sa inyo. Pwede magamit natin sa ating drug recovery or sa ating normal na pamumuhay, normal na tao. Habang tinatahak ang buhay, habang nag-i-struggle. Alam nyo po, pag kayo po ay nagdumi, tumae, tapos nagugas. Alam nyo po yung talagang ninugasan nyo na malinis. No? Walang bahid na dumi. Alam nyo naman yun na alam nyo na hindi nyo nahugasan. May natira. Aware po kayo doon. No? Alam natin yan. Natural po yan. Natural yan. No? Alam mo na hindi nalinisan. Hinayaan mo. Kasi may natira pa. So tendency, nilinisin mo. Ganun po sa recovery. Kayo po, nasa drug addiction, alam nyo na magre-relapse ka. Kasi yung pinunta mo o kayong gagawin mo, tinuro naman sa'yo sa rehabilitation, alam mo yun eh. Pupunta ka doon, halimbawa, iinom ka na alam mo pinagbawal sa'yo uminom kasi matatrigger yung pleasure center mo o kaya yung tropa mo ay addict tapos sumama ka pa. Sinabi na nga, huwag kang sumama dyan, baka matrigger ka. Alam mo yun eh. Di ba? So alam mo yun. So, sarili natin, sa mga normal na tao, alam natin. Halimbawa, para hindi ka magkaroon ng conflict sa iyong kasama. Alam mo, natulungan ka ng isang kasama mo. Pero, tinulungan ka, pero hindi naman sa naghingi ka ng kapalit, naghingi siya ng kapalit. Pero binalik mo ay hindi ka grateful, no? Alam mo 'yun eh. Kasi diyan parating nagkakaproblema kasi ang tao, it's all about kailangan magbenepisyo ako sa iyo. Tapos ikaw rin naman ay magbenepisyo. Parang ganun ba, no?
So dapat magkaroon tayo ng parang malinis yun, wala na tayong dumi. Kung may natulungan, nakatulong sa'yo, ay dapat ibalik mo rin. Hindi kailangan niyang singilin sa'yo, no? Para hindi tayo nagkakaroon ng mga conflict bawat isa. Kasi sa lahat ng individual, hindi tayo mabubuhay na walang relasyon. Sa trabaho, sa pamilya, kahit saan tayo mapunta, mayroon tayong relationship, no? Na na-establish. So ingatan natin. Itong trabaho natin, behavioral management, yan lang po ang kaya kong ibahagi sa inyo sa aking mga mapagkumbabang kaalaman. Sana po ay naintindihan po natin yung uling mensahe. Muli, sa muling pagpapaalam natin, sa muling sa susunod na panayam natin dito sa CCW Bantay Kalusugan. Magandang gabi sa inyo, ang inyong lingkod, Prinsipeng Manggagamot. If I stand alone, will the shadows hide the colors of my heart? You for the tears. Live from Quezon City, Philippines. Your news, current affairs, and public service channel, Margo TV Philippines. Live